Welcome back to our channel. So, today's topic, ano ba yung pag-uusapan natin ngayon? Yung plan namin na retirement. So, kung saan. Related sa channel namin is, sinashare namin yung kahit pa paano, yung mga nadadaanan sa buhay, at saka yung mga na-achieve, kumbaga. So, isa to sa mga, kumbaga, naging project namin nung umuwi kami sa Pilipinas. So, i-share namin to, pero not to brag para lang, gusto lang namin i-share para sana kahit pa paano ma-inspire yung iba na makabuo ng mga pangarap. Ito kasi yung mga nilook forward namin na kung halimbawa nasa right age na kami ng retirement and meron na kaming enough na ipon and okay na si Rai. Ito yung nakikita namin na titirhan namin na kung ano yung backyard na makikita nyo, yun sana yung magiging farm namin. Yeah. Na so, yun nga, pangarap. So, hindi natin alam kung saan nga mapapagpad yung journey namin. Pero, ito talaga yung gusto sana namin na ma-achieve long term. Yeah, and sa mga nakikita namin na madaming napapauwi this year, naisip din namin na mag-share na sana mag-start kayo, makabili lang ng house, ay ng lupa, and eventually mapagplanuhan nyo kung ano yung gusto nyong gawin. Kasi iba sa atin hindi naman nagiging lucky na maging citizen or permanent resident sa Canada. So at least may option kayo na either Philippines or Canada kung saan man kayo ilagay ni Lord. Okay na okay talaga na syempre mangarap at kung kaya ma-achieve, bakit hindi yun? So, pursige lang kayo na mag-build ng mga sa tingin yung gusto makuha sa buhay. Hindi naman ibig sabihin na makukuha nyo agad yun or makukuha nyo talaga. Pero, why not try? Hindi naman masasaktan kayo kung sakaling sumubok talaga. Totoo. So, itong video na to, tinake ni Lex, siya lang mag-isa. Nauna na kasi si Molly nung kinuha ko to. Kumbaga house tour to house tour. Beach property tour, kumbaga. Yeah, so yung maliit namin na tinayo na beach house and then kung ano yung nasa likod. Please enjoy the video and then mamaya pag-usapan natin kung ano yung plano namin doon pagdating ng panahon. Hello and welcome sa lahat. So, ito ngayon sa isa sa mga bagay na nagustuhan namin dito sa Pilipinas is nagpagawa kami ng beach house previous year. So, ito siya sa likod ngayon. Itutour ko lang kayo para magka-idea lang kayo kung ano yung tsura sa loob, ano yung tsura sa paligid. Pero, yeah, ito yung isa sa mga namimiss namin. Isa sa mga paboritong place na tambayan ng pamilya, tambayan ni Mrs. Malamang lalo na si Mrs. gusto niyang makita yung mga sunrise, sunset dito sa area na to. So ito yung first floor ng beach house. Makikita nyo, open space lahat siya. Hindi pa kasi namin alam kung sasarado namin para maging extra living space or iwanan lang as is. Pero sa ngayon, ginagamit namin itong pad na to para sa mga family gathering or pagka nandito kami, pinagpaparkan din namin ng kotse. Kaya multi-purpose siya sa ngayon. Hindi natin alam kung ano maibibigay sa atin sa future. Pero make sure to follow na lang para at least updated kayo sa mga activities na ginagawa namin bilang pamumuhay sa probinsya, sa Pilipinas, at sa ngayon, buhay Canada.
Ito yung beach front ng property. Makikita nyo. At as ngayon ng dagat, kaya ayos na ayos sana mag-swimming. Ito yung isa sa mga paboritong activities ni Raira, yung anak namin. Kaya bago ko umalis sana, itry namin na magtambay dito kahit papano. Front nung beach house, may maliit na balcony kami na pinagawa dyan para kahit papano may view kami habang nagbe-breakfast or nakatambay lang para mag-relax. So ready na kayo? Papunta na tayo sa taas para makita niyo yung itsura ng beach house namin sa loob. Ito na tayo. Ready? Magpupunta na tayo sa loob. So sa loob, makikita nyo medyo simple yung layout na ginawa namin. Open concept siya. So ayan yung kama. May konti na lagyan na ng gamit dyan. Lamesa. At eto na yung kusina. Simple na kitchen. At saka yung banyo. So full set naman yung banyo. May toilet, may lababo, saka isang showeran na area. So yung construction, nag-decide kami mag-move forward is kung mapupunan nyo, mga anahaw leaves ang ginamit namin para dito sa bubong namin, para kahit pa paano magkaroon ng island feel pagka nandito kami. Napaka-relaxing dito pag nandito kami. Makikita nyo, yan yung view namin. Yan, pag umaga, yan yung mga activities ng mga tao dito. Naglalambat sila. So yung tinatry nilang gawin dyan is syempre, paliikutin nila yung paligid ng lambat nila. Paikutin. Itong bangka na ito naghihintay, pinapaikot niya yung lambat. Yung isa naman doon na bubulabog ng isda siguro para mapadpad doon sa pinakalambat nila. Siyempre nasa tabing dagat tayo, kaya yan yung isa sa mga primary activities ng mga tao sa paligid na itong beach house. Itong mga puno na ito ay sa puno ng talisay. Napakatagal na yan, mga ilan na taon na. Kami nagtanim niyan nung bayaw ko, nung mga nakaraan. Sobrang taas na ng puno. Ang dami na rin mga bunga ng talisay. Kinakain daw to. Nakatigim ako, medyo masarap siya, parang nutty flavor siya. Nag-figured na i-tour ko kayo kahit papano. Alam ko marami kaming na-miss na mga videos related sa pag-stay namin dito sa Pilipinas. Isa pa sa paggawa na itong beach house namin. Pero as we said, magko-continue kami na i-reboot tong channel namin at mag-share kami sa mga experiences na naranasan namin sa pag-stay dito sa Pilipinas at kung ano yung pagdadaanan namin pag lipat namin sa Canada. Located sa likod ng
beach house namin is itong lahat ng lupa natin sa likod na nakikita nyo. So, syempre sa future plans, sana balang araw dito tayo magsisimula na mag-develop ng mga sustainable farming, kumbaga. Mag-create tayo ng mga tanim-tanim. At sana matupad yung isa sa mga pangarap namin na magkaroon ng pangsariling sustainable living. So makikita nyo dito, i-guide ko lang kayo ng konti para lang magka-idea kung ano itsura ng lupa. So let's go tayo dito. So ito na tayo, papasok tayo dito sa lupa namin. Hindi siya sa sobrang laki, pero yung tama lang na pwede mag-build siguro dito ng mini farm namin kung swertehin at siguro makapag-ipon balang araw. Makikita nyo maraming gala na mga manok dito, native chicken, isa sa mga paborito kong backyard na pwedeng makuwang pagkain sa backyard, kumbaga. So yun, no? So maraming puno ng paho dito sa lupa namin dito. Meron din kaming sari-saring prutas. Meron din, makita nyo, may mga saging. Maraming mga saging talaga dito, hindi mauubusan. Kaya okay na okay siya na kahit pa paano nakikinabang kami in terms of makagawa ng mga sari-saring merienda pagka nagugutom kami. Kita nyo, talagang paborito kami ng mga lamok dito. Ang dami nila. So yun yung itsura ng lupa sa likod na itong beach house. Lots of things na gusto namin na-activate dito. Pero syempre buwelo-buwelo lang muna. Hindi naman pwedeng bigla-biglain natin. Kaya may mga kanya-kanyang daloy sa buhay. Marami din mga coconut. Itong klase na coconut na ito is dwarf variety. So kung makikita nyo, halos pwede na makuha-kuha yung mga bunga nyo. So yun, so hopefully nagustuhan niyo yung video kasi talagang naisip ko lang na i-share sa inyo kung ano yung isa sa mga bagay na na-accomplish namin doon sa Pilipinas nung umuwi kami. Yeah, and sobrang gustong-gusto namin talaga na tirhan doon, tambayan doon yung bahay na yon. Kaya perfect yung size for the 3 of us kasi hindi naman na namin gusto yung sobrang laki ng bahay. Basta okay na yung size sa amin. And I think yung gagawin lang namin is lalagyan lang namin siya ng extension na parang outdoor deck para meron tayong yung additional na improvements, kumbaga. Yeah. Kasi kung makikita niyo yung bahay, simple lang siya. At yung gusto lang namin i-dagdag sana, yung deck nga, para at least kung tatambay kami, may area talaga na pwedeng tambayan. Yeah, so another living room, tapos kitchen. Na-imagine ko na habang nagluluto kami, yung view is yung beach, diba? Or habang nag-entertain kami ng mga bisita, doon talaga sa beach na yon and sa farm. Yes, so yung farm din, isa sa mga long-term goals yun is ma-develop yung area sana na mini-sustainable farm. Siyempre, mahilig nga din ako na magtanim-tanim at yung nakikita ko doon, maraming mga potential na pwedeng mag-alaga na maliliit na livestock tulad ng chicken, baka kambing.
Yeah. So, we'll see kung saan nga maaabutin yung pangarap natin. Pero, Yeah, sa ngayon, pangarap pa yeah. lang naman. Yung kahit medyo nadadown kami sa pag-resettle dito sa Canada, pag naisip namin kung ano yung mga na-accomplish naman namin kahit papano sa Pilipinas, nabubuhayan kami ng loob na magporsige pa para maabot pa rin yun, no? yung pangarap na yun. Kasi, ang ganda, diba? Yung imaginein mo lang na may bahay doon na maliit, tapos nasa dagat, tapos sa likod may lupa na pwede mong gawing farm para maging sustainable. So, yun. Hopefully, praying. Yeah, hopefully na umabot tayo dyan balang araw. Kaya, mag-follow lang kayo kasi at least makikita niyo yung mga progressions namin at who knows kung ano pa maabot natin dito naman sa Canada. So, kung may mga may mga questions kayo at may ma-share naman kami sa inyo, mag-comment lang kayo down below para lang at least, who knows, baka magtulungan lang tayo. So, yung magiging next topic namin is, as of now, for 2025, ano ba yung mas okay? Philippines or Canada? Or kung ano yung experience na namin in between those countries. So, yun ang next topic natin. And hopefully, manood kayo parati. And please don't skip ads. Para maka-help na din. So, yun, I guess, short video or... No, long video. Pero, yeah, medyo long. Pero, yun nga, I guess, i-cut na muna namin to at magkita na lang ulit tayo sa susunod na video. Yes. So, I guess, until next time, bye!